Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Party. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag-I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, pangalawang battle review natin ngayong gabi. At inuna na natin kanina yung Marshall Bonifacio versus K3U, which is maraming nagko-comment, maraming nagsasabi na reviewin ko yun. So, sorry, hindi ko na kayo may isa-isa sa shoutout, pero shoutout sa inyong lahat sa mga nag-request ng battle na yun. At ngayon naman, isa rin ito sa mga nakikita ko sa Facebook na grabe daw yung labanan. I don't know kung totoo or what, pero pati si ATBR si All Things Battle Rap, 'di ba? Ayun na to. Keynote na to. So, let's see. Anong klaseng battle ang mapapanood natin? Shoutout shoutout kay Sisik. Ilang beses ko na na-review tong MC na to and tignan natin kung sasali sila. Sasali siya sa 1 of 7 or Pedestal 5. I don't know kung saan siya sasali, pero shoutout ulit Sik kay Ozarugami. First time ko siyang mapapanood and tignan natin kung anong klaseng battle MC siya, ano yung estilo niya, ano yung dala niya. Pero based sa appearance niya, feeling ko lyrical, technical lang baon nito. Tignan natin. Let's see. So, ayun, hindi na natin patatagalin. Excited din ako sa battle na to kasi medyo maingay ito sa Socmed eh. Maingay talaga siya sa Socmed. Hindi ko alam kung flop ba or totoo, I don't know. Game. Pakinggan natin. Game. Labanan ng metalhead at pangkista. Yang bunguyan magkakrak. Sa aking tunog ang kanyang tenga. Duduguyan malatrang, tas uumpog. Sa kasapak at luluhod. Yan sa lapat. Kahit tignan ng kasaysayan. Itong mga metal, binubugbog lang mga punk. Total yung sigaw mo tunog hopeless. Tas tumataas ang gara. Porque ba lumalakas ang boses, mas lumalakas ang tama? Eh ang sigaw niya ang pantapalpag. Bumababa ang bara habang pag sumisigaw ang bakal may lumalabas na balabang. Para sa panggagaya mo kay Rodriguez, Ginoo. Sa kanyang tunog matatama ang bakas, bang! Parang binaliktad ang mundo. Ako naman magpapaputok sa alagad ng batas, bang! Para kay Sayad, bang! Para kay Lanceta, bang! Para kay Invictus, bang! Para sa lahat ng ninakawan hanggang sa mukha ng uhugi na ipapunit. At magmukha kang reviewer ko sa letla. Okay. Based sa reference na ginamit ni Sisik, Batas, Invictus, Lanceta, halos Sayad, diba? Halos iisa yung tunog ng mga yun. So, ano yung based dun sa based dun sa mga binanggit ni Sisik, I think yung estilo ni Ozarugami is ganon, technical. So, yun nga yung sinasabi ko sa inyo, based on his appearance, feeling ko ganon yung estilo talaga niya. And sumakto na yun yung reference na ginamit ni Sisik, and sa tingin ko tama tayo doon. So, exciting kung ano yung magiging battle. Ano yung magiging outcome ng battle na to. So, game. At ang proponent na abulet, bitch! Lahat ng influence, viewer ko sa let, lahat ng proponent na abulet, bitch! Lahat ng Nice. Ang ganda nun. Kaya in-example ko na, pre. Kaya kung titirahin mo ako dyan, alam kong idol mo kami. Kaya din na lang estilo ay Snapchat. We love Greyhounds. Kasi doon lang siya makakasabay.
Eh pag dinala niya dito yung estilong kamikaze, eh di para siyang magpapakamatay. Ang iniisip ko, sa kinakainis ko, hardcore ka, kamukha mo naman si Julia Barreto. Gago, mukhang maldita ka, bro. Kaya nga yung sinisibak ko tong si Osa, feeling ko Joshua Garcia ako. Ulol, Joshua Garcia, may ass! Wala akong pake sa pasugian, yan ay kibits na dura. Saka mas masarap kayang bugbugin yung may makinis na mukha. Ito malinis na buga, pukinangina na ito. Boy, handa ba tong matupi? Kung dumating kang Julia Barreto, buong nabaro kapag uwi. Nice. Wala akong pake kahit Nakonekta niya yun, no? Sisik talaga. Isa yan sa mga, isa yan sa mga nakikita kong creative talaga. Especially sa FRBL. Di ba? So, yun. Sa pagkakalam ko, sasali to ng 1 of 7 eh. Tignan natin. Barreto, boy, handa ba tong matupi? Kung dumating kang Julia Barreto, buong nabaro kapag uwi. Wala akong pake kahit mistiso. Madali lang maputo yung hinalan. Yung isa ko ang kilalang mistiso, 6 na segundo lang tinagal. Gago. Mas masarap kang tignan. Saint Ice. Mas masarap kang tignan. Kaya yung spotlight laging sa kanya tinatapat. Pero kung mas maputi, mas madaling makita ang kamao na ibabakat. Walang probinsyanong takot makipagpatayan. Yan ay akin niyang iaangat. Kasi kung ikaw yung gwapo sa ating dalawa, edi ako yung pangit mong hinaharap. O ikaw yung pang. Kaya mas pinapakinggan ng tenga na mahina. O ikaw yung pang na may itsura, kaya mas inuuna sa balita. Habang dito sa Devil, walang nag-aabang. Kasi yung musik at mukha parang kung tutusin may sira. Pero ganyan talaga ang mga demonyo, di mo gugustuhin makita. Okay, hindi ako binigo ni Sisik sa ina-expect ko sa kanya. Hindi ako binigo ni Sisik sa kung ano yung gusto ko mapanood sa kanya. Yun at ayun, yung ina-expect ko at yun at ayun yung napanood ko. Shoutout Sik. At yun, maganda yung mixture niya ng actually isa lang naman yun, yung jokes na naisingit siya sa gitna. Magandang rin yun, magandang placing din yun kasi kung mag-focus si Sisik sa technical at kung yung kalaban niya more on technical talaga, feeling ko may hirapang tumapat yung ganun. Pero sa ginawa ni Sisik, naglagay siya ng konting humps doon, nabuhay yung crowd doon. Maganda yun. Yung Julia Barreto, Bong Navarro, Joshua Garcia, magandang reference yun doon sa gitna. Kahit pa paano naiangat ni Sisik yung mas naiangat ni Sisik yung performance level niya, yung energy niya dahil dun sa pagsingit yun sa gitna ng mga ganong reference. So yun. Pero yung technicalities ni Sisik litaw pa rin, 'di ba, sa battle na to. So ngayon tignan natin kung ano yung ipapakita ni Ozarugami. First time ko siya makapanood sa game. Yung bibig mo gagawin kong sandwich, strawberry jam. Anong Julia Barreto? Sa dami ng pinatay ko sumabong sa akin, baka atong ang. Kung kay putang ina neto, kung ano-ano sinisinghot, selos na selos sa pagkabuhok-pogi ko porkit gumaling na pingot. Yo, kaya good day. Padma. Ako na piling kursunada. Siya na to go bilang das, pwet. Siya na to go bilang das. Yung short mo pakitaas, ang pwet mo, wag mo iparada. Bastos! Parang ako, wala nang halong patutsada. Bastusin kita ng rap skills hanggang yung sick yung mawala na. Pagkat mukhang bingot kung naghamon. Ika-7 ngayong taon. Ika-7 sa mga kalaban kung sa akin ay lamon. Hawak 7, sisikil to, sa sikil ko ibabaon. Ika'y bigo para... Lanseta eh. Di ba? May pagka-lanseta yung tunog eh. Una ko narinig, Invictus. Tapos nung nag-spit siya, Batas. Tapos ngayon, Lanseta. Tangina. Game. Ika-7 ngayong taon. Ika-7 sa mga kalaban kung sa akin ay lamon.
Hawak pito, sisikil to, sa sikil ko ibabaon. Ika'y bigo para bang piko ko kayong tinalon-talon. Bubula-bula bibig nito na walang sabon-sabon. Parang kinagat-kagat kasu-kasuan na kulol. Naasok pinaon-baon ko tong singkit mukhang hapon at aking tinabog-sabog na parang dinamitan nun. Ginamitan ko ng hita-hil sa kasakong aking pinanggigilan parang kick ni Bruce Lee sa kahon. Anong bunga ng pinaggagawa mo sa loob ng ilang taon? Anong nag-i-improve kapag gagulasta ka na dyan sa kahon? Itong frustrated alata mong burnout na parang gulong. 7, numero lang nilamang mo sa akin lamang ako ng 7 taon. Sa experience pundasyon ay sinemento ko na yon, kapuro kwentong pang barbero at chismosong patapon. Tapos butas pa, mga flow mo, wag ng tiyempo, ba't ganon? Putya rapper na, puro sermon, no kapare, J.O.ong. Tumama pa kay Gio. Lagi nag-iiwan sa akin ng question. Nasa below average ka nga ba talaga? O nasa mas mababa pang seksyon? Tapos sa tinapat, itong sa motos daw ay infection. Sa motos infection, pues this edux gonna get school na tuturuan kong leksyon. Kasi puro pang mababa na estilo iyong binabato. Hilig-hilig pang manira, may makita lang to. Sisinisilip tong sisisig ay mag-iinaso. Sisingit-singit ang detalye, di naman totoo. Tapos ay tablado, tamad-tamad magkabisat ko. Tumatawid-tawid pang... So, Invictus na yung tunog niya dito. Para sa akin, yung tunog ni Gami dito is Invictus na. 'Di ba? Ang ganda ng palit-palit yung tunog niya eh. Hindi siya hindi babad yung pandinig mo, hindi mabababad sa Lanceta, hindi mabababad kay Batas, hindi mabababad kay Invictus. Iba-iba yung maririnig mo dito. So, parang pinapanood mo yung tatlong MC na yun sa isang katauhan, 'di ba? So, yun, kanina mala Lanceta siya. Ngayon, mala Invictus na. So, exciting yung MC na to. Tapos ay monotonous to, sa pagchichong ay kay notorious top strip. Sisig ay mag-iinaso, sisingit-singit ang detalye, di naman totoo. Tapos ay tablado, tamad-tamad magkabisat ko, tumatawid-tawid pa ngo, tapos ay monotonous to. Sa pagchichong ay kay notorious top strip, tapos to, 2 taon, hindi pa prospect, wag kang feeling, Diyos ko. Bitch! Kaya po, tayo ng triangulo to. Alam ko merong mga bogus na iaangulo to. Sa FRBL na tumano, anong liga pa bro? Malabo ka na kung minakin ang inain mo! Kaya putang ina mo, di ka rising star, di ka prodigy, rising star o tala. Tangina, sumikat dahil sa tulak, hindi sa tulak ng talata. Gising, Shane, ako yung pasikat na araw. Shane. Alas 7 ng umaga, ikaw alas 7 ng gabi kasi patutulugin na tong bata. Yan eh, sa round 1, pinakita ako ng best times. Alam kong bobo ka mag-rap man, pero bibigyan pa rin ng best fight. Bawi ka na lang sa susunod, maybe next month o kaya next life. Kaso panahon na Batas naman. It's way past your bedtime. Ayun naman yung bandang dulo, malabatas naman yung tunog niya. Di ba? Okay. Nagulat ako sa performance na binitawan ni Ozaru Gami sa unang round kasi 3 battle MC ang narinig ko sa kanya. Lanceta, Invictus, Batas. Hindi ko pa naririnig si Sayad eh. So, sa tingin ko, magpapakita rin si Sayad sa mga susunod, pero tangina. Okay. Sa tunog tayo, agree. Solido yon. Okay? Solidong delivery yon. Sabi ko nga, uulitin ko, mala Lanceta, Invictus, Batas yung narinig ko. Pero, since hindi lang naman sa battle rap, hindi lang naman delivery ang pinupuntusan, syempre priority pa rin sa battle rap ang punchline, direct approach, direct punto, direct na mga reference or mga punchlines sa kalaban. Nakikita ko kasi na in general yung approach ni Ozaru Gami, hindi siya more on direct kay Sisik. So in other words, pwede niyang ibanat yung mga to kahit hindi si Sisik yung kalaban niya. Although nagsabi siya ng 7, nagsabi siya ng Shane, which is si Shane, pangalan ni Sisik yun. Marami pa diba, na pwedeng ibahin, pwedeng i-revise at
ma-apply sa kung sino man yung kalaban ni Ozarugami sa next, no. So, ayun lang naman, overall, yun lang naman napansin ko kasi maganda yung flow, maganda yung construction, maganda yung structure, but yun nga, sa tingin ko pwede siyang i-apply, pwede siyang i-spit kahit hindi sisisik yung kalaban. So, para sa akin, mas direkta si Sisik, mas may punto, mas mabigat yung pinupunto niya, mas direkta. So, ayun lang naman sa sa preference ko. So, ayun, Sisik ako dito sa round 1, 9-8, sa tingin ko 9-8. O 9-8, sige, bigyan na. Or sige, 9-8 in favor of Sisik. So, round 2, pakinggan natin. Putang ina! Nasa music scene na daw siya. 7 years ago. Tangina, napaka-lame bitch. Boy, inform lang kita. Musikero na ako mula pa nung grade 6. Tangina mo, baka panising ka. Sino nakapanood ng David niya dito? Last, diba? Kaya di ko alam kung sasabay sa bigat ang mga bara ko. Paano ba naman kasi sobrang lakas? Ang lakas mag-react ng mga kasama mo! Ganun ka ba kahina? Para magdala ng katulong na mag-lift up sa'yong iho? Mga setup pa lang nagre-react na, kaya sila yung nag-setup sa'yo dito. Kasi niluluhuran niyo ba itong putangin ng to? Tipong nakabow down ba? Kasi palong-palo kayo sumigaw, basta lamang may shoutout niya. Mukha sa natingdi. Baka gusto mo na mas smackdown ka. Baka gusto mong sunod na react mo, tapik sa dibdib, pero nagtatap out na! Kasi may mga nakahandaan ng taga-angat yan, kaya nagpasiga o sa fuck this. Kahit may ginawang banghayang mga banghayan, iba ipapakita ko na plot twist. Baka wag, bitch! Pinatunayan mo lang sa amin na di kaligit na artist. Tangin na feel niya yung hiyawan, kunyari di nila pinractice. Ayos! Para kang nagpatiwakal, nagpakamatay, boy! Sa kakachir ng liga, kung meron sa'yong sumisigaw, humihiyaw, hoy! Majajamir Garcia, isa kang maswerteng kumag! May fans pa rin kahit walang bago sa sulat mo. Habang ang tanging mga taga-suporta ko, yung mga demonyo sa utak ko at ang sabi ng utak ko, tirahin mo rin yung rap lines. Bias yan kay Oza. Talagang mga tanga nga yan. Biruin nyo, nag-choke na siya nung una, pero sinay pa rin pangalawang laban. Di yan ang favorite, ha? Ano yan? Para kahit walang dating na yung abante? Para kayong teacher na bading, tas ikaw yung gwapings na estudyante? Gago. Pero tinalo mo daw si C9. Kay C9, sila Marshall, sa Plasma, yung mga naghatol, aba. Tas bumoto sa'yo si Vanguard, tangina dun pa nang talo ka na. Pero di ko sinasabing bobo si Vanguard, ha? Di ko sinasabi. Sa mga letra na to at titik, ang analogy ko, ape man ka, orangutan siya, talagang parehas din ang isip. At dun ko napatunayan na mga nabiblig sa'yo parang wala na rin iutak. Mga napahanga sa'yo pendeho, isip ay zero, parang mga laking gubat. Kaya nawang itong pagbukas ko sa'yo ng angguloy, ganap na ngang maging lunas. Kasi sa mata ng eksperto, parang ang bubong namin after ng bagyo. Lumitaw yung malaking butas, kaya sige, iangat nyo to sa pagtitipon. Hanggang sa ma-fail nyo ng iboto. Nasa taas rin naman ng mga ipon na pinagpapabaril ko sa Mindoro. Kaya sige, yung mga tulong nitong lingkod, kayo'y pumunta na. Kakailanganin mo talaga yung suporta sa likod ngayong tutumba ka. Yeah! Tong ina. Ano masasabi ko doon? Puta, wala akong masabi doon. Speechless, men. Yung ender maganda. Ayun, kakailanganin mo talaga tong ngayong tutumba ka. Maganda yon. Ano masasabi ko? Tangina, natulala ako doon eh. Wait lang, inaalala ko pa kung ano yung
nangyari dun sa pangalawang ikot. Bigyan nyo muna ako ng ano, mga ilang minuto, ilang segundo. Wait lang guys. Shoutouts ni Makakuha lang ako ng ano, ng buwelo, magsusunod-sunod to. Wala akong masabi dun eh. Okay lang, ano tayo, proceed tayo sa round 2 ni Oza. Wala akong ano eh, wala talaga mentang ina blanco. 'Di ba? Ganong ang pinaka naaalala ko lang ang technical ni Sisik dito. Sumabay siya sa technical side ni Ozarogami, which is yung estilo nga is mala Lanceta Invictus Batas. So knowing those MC, doon talaga yung ano eh, doon talaga magfo-fall eh, doon talaga ang highlight ng laro nila eh, doon sa technical lyrical side eh. So ang ginawa ni Sisik, tinapatan niya 'yon. Naging maganda yung pagka-construct, naging maganda yung landing. I mean, maganda yung setup, maganda yung landing, effective yung mga punchlines na ginamit ni Sisik para kay Oza. Maganda yung pagbe-breakdown niya. Ito nakakasabay na ako. So, yung pag-breakdown ni Sisik sa mga battles, sa mga past battles ni Oza, yung tinalo si C9, tapos yung favorite daw sa rap lines, 'di ba? So, para sa akin ang effective lang ng pagkaka-breakdown ni Sisik kay Oza. So, nagustuhan ko 'yon kung paano niya nagawan ng angulo 'yon. Tapos, yung pagsisingit ni Sisik ng jokes ulit sa gitna, yung binoto ka ni Vanguard, dun pa lang talo ka na. Diba? Tapos nakuha ng crowd yun, natawa yung crowd doon. So, kahit pa paano may switch ulit na ginawa si Sisik para hindi maging dead air yung round niya, hindi matulugan. So ginawa niya, nagsingit siya ulit ng another joke doon or entertainment line. So para sa akin, good choice 'yon kasi inabangan yung mga next na sasabihin niya. So ayun, 1 and 2 ni Sisik halos parehas ng structure, 'di ba? May mga entertainment or joke lines sa gitna, which is malaking bagay sa ganitong estilo na pinapakita nila, or pinapakita niya. Okay, Oza, pakinggan natin. Pinangkina nito, napakagulo. Lupit daw nila sumigaw, ang gulo din naman ng triangulo. Mga tira mo badoy, dinamay mo pa si Vanguard, kaysa naman kagrupo kong makoy, okay nang inang kagroup yan Yo, sorry dog. And fuck you Lord, kita kayo sa 20. Yeah. So, Shane Michael Cruz, na may lame title loose, strict sa game, the life of use, are some fake type of dudes. Kanya mistake at maling move, may minimaintain na name ang fool, but for the sake of fame nag-ooze, kanya potential to improve. To defame someone's name, one of his main proudest tools, but he can gain some hype and stoop, lower than his grave, so Michael, who's bad at doing anything except for bitching na siya ay cool. You better move back, tatamanin, magulat, Iron Mike, pag-peekaboo, sabay put back, ikaw yung bata pero parang ako yung effing pag nag-move, tapos push back, ito triangulo, wasak, pagkat dinarag ko sa pool, boom! Di ba wala ka pang baon? O ito gago, punches ko, baunin mo sa school. Man, fuck alas, ito pak apan, sige salo, pagsaluhan sa din impact, isubo mo ng walang spoon. Man, who the fuck is this bitch? Pina-assignment ka lang sa akin, but I don't care about this goon. Tudurugin ko buong grupo mo, yung triangulo, pagbubuhulin ko hanggang maging bilog na parang loom. Rinig yung crunch na masigago para mga bola na nag-break bat. Ganyan din naman ang ginawa ko sa mga buto mo nag-break bat. Oo, winasak gamit tako, parang tako siya na pigtas. Sobrang lutong ng salita ko. I eat this rap shit for my breakfast. Kasi etong sick, sisikuin sa panga. Yan ang napiling ihataw at itong sick. Sisikilin ko ng piling salita at tungayaw at itong sick. Kung sisik at sisikapin ko di makakabulahaw at itong sick. Sisikip ang paghinga at itong sick.
Sisikmuraan to tanga, si ko walang iba kundi si Sisik at iyak ni sisikatan ng araw. Pagkat walang bagong pinakita, parang ukay na hindi pa pinipili. Ang baho na pero suot pa rin ang kanyang estilong pinipili. Wag yung kanyang estilong pinipili. Kahulugan ng kanyang ngalan ay pagtusok at pagpihit. Ngayong pinutas-butas ko pangalan mo sa kada banggit ko ng Sisik. Kaya binabago na ito underground at ako na lang mismo yung hugot sa tulad mong salot ng estilo. Isa kang peste parang uot. Wag yung estilo mong nadukot. Kalidad ko di mo matukot. Pinapatay mo lirisismo habang ako nagtataguyot. Sinatabi ang kababawan. Di ko yan kailangan ng pangwasak. Sanay na akong di ko yan kailangan mapangwasak. Sanay na akong matalim na beso lang ang kailangan kong itara. Aminado may kayabangan. Ngunit taleto'y nakalata. At mga pako ay nasa lupa. Kaso sa mukha mo nakatapa. Kaya di ubra. Yang kukupal-kupal. Susupal-supal. Palpalin tong talunan. Kay uutal-utal sa aking pagkabrutal. Bibig magsusugat-sugat pag aking binungal-bungal. Ganyan mag-spit. Lirikal. Anong ubra to sa punk? Mukhang lampa tong tipikal. Itong naghahanap ng butas, bubutas ang pisika. Sobrang talim ng bala ko'y mapapak-pak-pak-pak tong metal. Time? Okay. Ganun pa rin eh. No, ganun pa rin. Ganun pa rin ibibigay kong score. 9-8 in favor of Sisik. So, kung ano yung structure ng sulat ni Oza sa round 1, ganun pa rin sa round 2. Masyadong malawak yung yung ginamit niyang estilo. Masyadong malawak yung ginamit niyang paraan ng pagsusulat. Hindi ko ma-feel yung direct punchline for Sisik. Although may may mga narinig tayo na Sisik, 'di ba? Pero hindi ko masyadong ma-point out ma-pinpoint kung ano yung pinaka So, I don't know kung nagets niyo yun or sa mga battle MC, may gets niyo yun for sure, pero as a fan, only fan na nagja-judge ng ganitong klaseng battle. So, para sa akin hindi ko siya masyadong ma-reach, no. So, ayun, masyadong litaw yung technicalities ni Oza dito. And kay Sisik kasi mix 'di ba? So, shoutout kay Sisik, pero ang boto ko I'll go with Sisik dito. 9898. Pero props sa delivery ni Oza, nagustuhan ko 'yon. Tatlong MC talaga yung napapakinggan ko dito, pero sa round 2 sa tingin ko nag-focus si Oza sa pagiging batas, 'di ba? Ganun batas lanseta, parang something ganyan. So, ayun, basta mixture siya ng tatlong MC. So, yun lang yung masasabi ko kasi to be honest, hindi ko masundan yung mga references na ginagamit niya. Yun, I'll being honest with you guys. So, yun, round 3 game. Pak tong metal. Bugagad. Tangina mo, susugat-sugat. Gago, subo mo aking burat. Tanginan to. Peekaboo daw ni Mike Tyson. Sabi nitong si Osaru Gami. Pwes papatikimin kita ng sting like kabing ni Muhammad Ali. Tangina mo Sino dito? Nagpaskan na ng mata. Tangina. Nahihiya pang umamin yung mga boflux. Uy, ikaw, wag mo itatanggi. Nakita ko may kamukha ka sa Roblox. Kayong mga nag-world up, tanga-tanga! Dahil dyan makakatanggap kayo ng real pain kasi kayong mga moguloy the world up, motherfuckers, ay mapupunta sa Squid Game! Pero di ako nagsabi nun Pinost niya yun. Nasa feed niya pa nung aking nahagilap. Nakalimutan niya atang malaking porsyento ng mga yun ay kabilang sa mahihirap. Aktivista ka raw, kaya nakakagula. Siya'y nagtipid ng dunong. Masisisi mo ba silang handang mabulag basta hindi magutom? Palibhasa, lumaki ka sa aircon. Kaya sa pakiramdam ng laylayan ay kamot ito. Di mo naranasang magkulang ng biniling asin? Galing sa pagbabakal at bote, bro. Alam mo lang yung karapatan nila? Kapag nababasa mo sa mga placard sa kakodigo, pero nung nagpaskan sila ng mata, lumabas na yung pagiging mata pobre mo. Kaya buki na rin ako feel that, parang ang labo ng tanya ang goal. Sa likod ng pagiging tibak, may makikita kayong asshole. Oo, pinapalamon sila ng mundo.
At yun ang nagsilbi na black hole. May mali yata sa kanyang pagtindig, di lang may sira na sa backbone. Kasi imbis na tirahin yung World Up mismo, mas pinili niyang tirahin yung mga biktima ng World Up dito. Pukinang ina weirdo. Mas galit pa siya sa mahihirap na malapit nang kumapit sa nicho kaysa sa ugat na kapitalismo. Yang kokote mo bakit mahina at bugok? Baka sa dagok yan kinulang. Parehas lang kayong mga kapitalista at kulot na mga salot sa lipunan. Oo, kapitalista, salot ka! Ano ba? Bakit ba inaano mo tong hipokritong aktivista? Huwag mo ang inuhusgahan yung tao. Yung mga ganyang klase na aktivista ang kailangan namin mga kapitalista para yumaman pa kami lalo. Espasyo kayo pareho! Parehas kayong utak masama! O ako na tumira sa kapitalista at total hindi mo nagawa! Kaya ilagay kanyang ulo sa ginitin habang sila'y nakatutok sa iyong butaw sabay bagsak ng patalim. Hindi. Sapat na hayaan lang kita na magutom at mauhaw. Baka kasi may pag-asa pa to. Na baka kaya bang paniniwala ay may gapang. Na baka maramdaman mo rin ang pakiramdam ng may hirap na yung ikaw na ang pinapahirapan. Kaya ito ba yung sinasabi niyo na magiging kasunod na ni Vito? Activist na makapag-flip up and start lifting. Ang tugon ko hindi po kasi ang pakikibaka mo sa sulat, aking feeling ay pantanga at binisto. Kasi meron kang aktivismo sa iyong sining pero wala sa prinsipyo. Tong, dinikdik ni Sisik naman. Dinikdik ni Sisik yung yung round 3 about dun sa aktivista, kapitalismo. Ang bala sila dyan. Pero, pakinggan natin first two, na lang tong round 3 para sa akin, for formality na lang to. So, proceed na tayo agad sa round 3 ni Oza. Wala na akong masyadong sasabihin pa dun sa round 3 ni Sisik kasi for me, 1 and 2 nakuha na niya yon. Then, itong round 3 for formality na lang and still, naging maganda pa rin naman yung mga pinunto dito ni Sisik. More on technical kasi yung battle eh. 'Di ba? Ang hirap pagkasyahin po yung mga ganong references pero shoutout sa dalawa. Appreciate ko yung 1 to 3 ni Sisik and na-appreciate ko naman yung performance ni Oza, especially the delivery. Tangina solid 'yan. Game, round 3. Yo, tangina may kasama pa. Halatang tarantado. Tangina aktivista lang ako, wala lang sa MK, tapos organisado. Fuck. Okay. Dami naghahanap ng bago. Nasa listahan na aking name. Nakumpara sa veterano. Kahit hindi ko kiniklaim. Daming kinumparang estilo. Kaya lahat naman ay same. Natamod lamang din ng mga idol yung nauna lang sa game. Kaya bago mo ako diktahan, batas ay yaking kabistado. Bago mo ako ambahan, sumayad na kamao ko sa mukha mo. At bago mo ako silaban, iba ang fuego sa akin cold heart. Itong ateista maniniwala sa Diyos. Pagkat may presensya ako ng old God. Hindi ito Ayun, sayad na yun. Sayad na yung naririnig ko ngayon, no? Kanina sa round 1, Lanceta, Invictus, Batas. Sa round 2, Invictus, Batas ata or Lanceta, Batas yung naririnig ko. Ngayon naman, sayad naman yung naririnig ko dito. Kundi yung pe kaya ko gawin sa Lanceta. At tsunami ang hatid ko na agos sa inyong tenga. Di banta sa akin ang Cygnus. Sa babalaan di takot. Cygnus Sinalungat pa. ko ang Invictus. Sinakop ko ang disakop. At alam kong lahat kayo, obsessed na obsessed sa originality. But everything sa copy of a copy, magkaroon kayo ng clarity. Hindi ako in-improve lang na copy, iba ang aking quality. Isinali ng aking quirk hanggang umabot ng absolute singularity. O di mo ko pwede tawagin tamod. Ako'y namuong enerhiya, may ibang filosofiya. Batas ay sayad Liga. Ako'y produkto ng sayad inyong nag-manifest sa inyong ira at sa loob ng bungo ko mismo na adikta ang propesiya. Ikaw ang tunay na tamod sa mga baduy na estilo ng kabase. Hindi ni Vit, kundi ni Lip, Kram at Pangsheye ang atake. Kaso lang one-dimensional at mababaw pa ang iyong debate. Lulukin mo ang katotohanan, ikaw ang tunay na tamod. Isa kang hip-hop bukake. At malamang, sa malamang,
ay ipagmamalaki mo yang mga nakala, ba mo nawala na mga pa, ngilat mo tabang, dami-dami sakit yan nasa abang, damay-damay nasasabi ng abang, dami-dami, sabi-sabi ka naman sa bang, kasuka-suka to pagkasakubang. Bangkay ko na lang iiwan to, putangin ng to, pagkat sa loob ng ilang buwan na hindi mo pa napagtanto, tayong karera mo sa liga, at saka buuan mo, ilang buwang ula, magasin na pa, pinanis ng ganto. Kaya, Tangina, no? Lupit. basic, prosesirit, tugo sa gilid, o sa pingit ka na nalubit, nakasabit at pagkapitin ko'y pilit, pinipilit, mong humirit, habang bisig, kasalitid, gawing sisig, tatadlirik, itong sisig nyo. Tagtag sa mapakpak, pagkabaklak ko ay bakbak, pagkasaksak sa Tangina. kawakpak, pagkabagsak, itataktak, sinalaksak ko sa basura, kinalat ka sa pampak, di ko na matu, ko yung itsura pagkakakak, pababangbang. Tangina. Kaya sick, God mode ka, ulol, di mo kaya sumulat ng ganto. Dos por dos sa mga mukha niyo ni Eli, mga putang ina niyo! Iuupla yung sick at ill. Kami mismo ang sagot! Nilalagyan ang Tangina. pagsakit, pagpagpatay, pinanggamot. Kaya sick, baka masyadong mayabang. Malakas ka lang sa floodway. Ako'y rumaragas ang tangke at nakaharang ka sa highway. Kasuwat ang tatabi, you better step up on my lane. Ako'y lasing na magwawala, sige agawan mo na my way. Tangina, wasak. Fucking ina mo. Biglang nag-switch, no? Biglang nag-dos por dos, puta. Inang yan. Hindi ko in-expect. Akala ko si Sisik lang yung may summoning effect. 'Di ba? Puta, mas malupit yung summoning effect ni Oza. Sabay pa sila nag-spit, nag 2-4-2 pa sa bandang dulo ng round. Men, round 3 bibigay ko yun kay Oza. Tanginang yan, ang lakas nun. Ito bago pa dumating yung summoning effect ni Oza, nagustuhan ko na yung multis. Ang ganda ng multis, putyang ina. 'Di ba? Yung flow, yung multis, yung holo, putang ina. Sobrang ganda nung, ang sarap pakinggan nun. Parang pinapakinggan mo si Invictus eh. Mala Invictus yung yung holo eh, yung multis eh. Tapos may pagkasayad, may pagkalanseta, 'di ba? Ganun eh. Tapos na-enjoy ko yung kada spit ni Oza ng mga ganong klaseng linya. Na-enjoy ko yun. Tapos biglang naging 2-4-2 tapos sabay pa sila nag-spit. 'Di ba? Men, ganon kasolido 'yon. Whew. Shout kay Sisik, pucha. Sa tingin ko sayo na 'yon. Pero nung lumabas yung summoning effect ni Oza plus yung ganong multis, yung ganong holo, sa tingin ko round 3 Oza yun. So shoutout ulit kay Sisik, men. Round 3 bigay ko kay Oza. So 10-9 in favor of Oza sa round 3. Strongest round ni Oza yon, no doubt. Isang solidong performance yon, isang solidong round 3 yon. Sayang, sana ganun din yung panimula niya, especially the round 1. Sana ganun yung naging ganun kalakas yung umpisa or energy ni Oza. Pero ayun, ang lakas, men. Ang ganda ng laban. Ang ganda ng laban na to. So, up by 1 point lang si Sisik kasi ang final score 27-26. Rounds 1 and 2 Sisik yon para sa akin. 9-8, 9-8. Pagdating sa round 3, 9-10 in favor of Oza. So, 999 for Sisik. That's 27 points. Then kay Oza naman, 8-8 and 10. That's 26. So, yun. 27-26. First 2 rounds, bibigay ko yun kay Sisik. Pero sa round 3, men, Oza yun. So, ayun. Ano yung hatol nyo sa battle na to? So, para sa akin, Sisik yun sa dikit na paraan. 27-26. First 2 rounds, Sisik. Round 3, Oza yun. So, ayun. Pareha silang technical.
pareha silang may mga mabibigat na references, may mga mabibigat na punto para sa isa't isa. Pero para sa akin, in my own preferences, I'll go with C6 sa boto na to sa first 2 rounds kasi para sa akin mas well-rounded yon, mas absorbable yung mga references at mga punto at mga punchline ni Sisik, mas tumatama kaagad, mas direkta. Kay Oza naman, props sa delivery, props sa performance, pero medyo slow start palagi, pero yung flow, yung multis, yung holo, props doon, nandun yon, given na. Pero ayun, yung ano lang, direct approach lang yung pinaka concern ko dito. Pero dikit, sobrang dikit na ito. Either way, pwedeng kay Oza yung panalo dito, pwedeng kay Sisik, pero judges tayo, pakinggan natin. Yung paket, ito pa rin sa paan, makamala. Game. Magiging para kayo. Yun ang laban na panalo tayo lahat. Iba pa rin mag-live. Tingin ang flip top, pero putik na yan. Iba pa rin to. Pero dapat, pwede rin pang-promo yung battle na yun. Pero boto na hurado, 4-1 para kay Sisik. 4-1. Yeah, 4-1 in favor of Sisik, yeah. So, judges tayo. Shoutout kay Oza, putang ina. Lakas, tropa na kami dito. Tangina. Wala, lakas talaga. Sarap pa rin pakinggan ng rap. Shoutout sa Hip Hop United. Baka, yon, abang-abang lang sa ibang usad at pag-launch ng iba't ibang Hip Hop United sa iba't ibang Sa 30, experience. Gulo. hustlers. Judges. Blitzin. Binasi ko na lang per round. Tangin ang laban yan. Solid. Bale yung basis ko sa angulo, sa points. Ay sa punches. Mas nanonood yung punches ni Sisik. Pero nung round 3, siyempre kayo. Oo. Solid. Tangin na. Congrats sa pareho. Judges. Sisik. Yung hina ng boss ni Sequence. Siya yung bumoto kay Oza. Plasma. Prime lang kung tugmaan lang. Flow, abuse, imagery. Malinaw kayo rin. Oo. Pero, slinis ang performance. Pati yung tiin talaga ng punchline. Laban talaga para sa akin sa Sisik. Yeah, totoo yun. Para mas Sabi ko sa inyo kung delivery, props kay Oza yun. Pero since battle rap to, dun pa rin tayo sa punchline, sa impact, sa mga punto. Kaya, yun, pares kami ng pinupunto ni Plasma dito. random kayo pa rin yung presensya niya. Yeah. Pero ang lakas pareho. Pero round 1, 2, bibigay ko kay Sisik. Malinaw. Pero round 3, malinaw. Yeah. Pares. Pares. Yo, RVRT, yung Stand of the Year 2009. Ayun,
Rap Lines fans, rap battle fans, please panoorin niyo tong battle na to. First round. Panoorin tong battle na to. Kung syempre kung umabot na sa punto na napanood itong judges yung judgment niya, for sure napanood na, 'di ba? Binigay ko yung sisig kasi bar for bar, iba yung atake nila, apple versus orange, pero mas tumatak sa akin yung aggression saka yung punto ni Sisig. Second Totoo. round, Zarogami, battle rap clinic yung nangyari. Third round, yung pinaka nag-matter sa buong laban, yung Sisig na pag-dismantle dun sa parang pinaka character ba ni Zarogami, parang yun yung pagkalala sa kanya, and binoto ko 2-1 para kay Sisig. That's it. That's it. So, ayun, nagustuhan ko yung hatol ni Plasma kasi sa tingin ko kami yung may identical na punto para sa battle na to. So, ayun. Kaya pala maingay itong battle na to sa Sokmed, especially sa Facebook. Nang ingay na itong Sisig vs. Oza Rogami na to. So, shoutout kay Oza. Tangin na solid ka, tol. 3 battle MC na rin. Ay, 4. Sama na natin si Sayad. Diba? Sa isang battle MC, narinig natin 4. Diba? So, shoutout. May ilalakas pa to. May i-improve pa to si Oza. Malaki pa yung may improve nito pag mas nakilala tong MC na to. Pag sumalang to sa FRBL, sumalang to sa Motus, mas mahahasa to. 'Di ba? Tignan natin. Pero looking forward kay Oza sa mga susunod. For sure naman maiimbitahan to sa Motus, for sure. So, yun. Shoutout si Kita Kits sa next na review mga kumag. Peace out.